Hello mga karelasyon. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa mga pag-aaral sa human attraction. Bakit sa kabila ng dagsa ng mga beauty products at fashion trends, marami pa ring mga kalalakihan ang mas nabibighani sa tinatawag nating natural beauty. Hindi lang ito usaping pagiging simple. Ito ay tungkol sa subconscious perception at trust. So kung interesado ka, hihimayin natin ang psychology kung bakit ang authenticity ay mas matimbang kaysa pagiging over-styled. Whoops, disclaimer muna tayo. Hindi ko nilalahat, pero karamihan. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang preference. Ngunit sa aspeto ng general evolutionary psychology, may malinaw na pattern kung bakit mas hinahanap ng mata ng mga lalaki ang pagiging natural. So, wag na tayong magpaligoy-ligoy. Number 1, the authenticity signal versus the trend trap. Para sa ating mga kababaihan, napakahirap umiwas sa mga social media trends gaya ng heavy contouring o yung tinatawag na Instagram face. Sa psychology, ang utak ng mga lalaki ay naghahanap ng cognitive ease. Kapag ang isang babae ay natural ang dating, hindi kailangang mag-isip ng malalim ng lalaki. Ang mensahe ay, ito ang totoong ako. Kapag ang isang babae ay over-styled, nagkakaroon ng unconscious anxiety ang lalaki. Napapaisip, sino kaya ang nasa likod ng maskarang ito? Ang pagiging natural ay nagpapakita ng mataas na self-esteem, na kampante ka sa iyong sarili nang hindi mo kailangang mag-transform sa ibang anyo, ibang tao para lang magustuhan ka. Ang kumpiyansang yan ay mas matimbang kaysa kahit anong pauso or trend. Number 2, evolutionary psychology, ang genetic health theory. Sa loob ng libu-libong taon, ang mga lalaki ay hardwired para ma-attract sa mga senyales ng pagiging malusog, healthy, at ang natural beauty gaya ng makintab na buhok, malinaw na mata, at natural na kulay ng mga labi ay mga visual cues ng mabuting pangangatawan at good genetics. Ang problema sa overstyling o sobrang kapal ng makeup ay natatakpan nito ang mga tunay na real-time condition, situation ng sarili mo on the physical aspect. Ang natural glow ay hindi kayang gayahin ng kahit anong mga kolorete, mga highlights dyan. Kapag ipinakita mo ang iyong natural self, ipinapakita mo na ikaw ay healthy at vital. At yan ay sobrang attractive sa mga lalaki. Sa mata ng lalaki, ang minimalist beauty ay simbolo ng isang tao, babaeng marunong mag-alaga sa kanyang sariling katawan mula sa loob palabas. Number 3, approachability and comfort zone. Sa mga kababaihan, madalas kayong lumalabas, gumagala, makikipag-date, nakikipag-socialize. Ang overstyled na anyo ay minsan nakikita bilang psychological shield. Parang may pader na nagsasabing, huwag kang lalapit, baka masira ang ayos ko. Ang natural look ay nagbibigay ng signal ng vulnerability at openness. Mas ramdam naming mga kalalakihan na ikaw ay open, mas madaling kausapin, pwedeng makipagbiruan, at ang ganyang aura mo ay relaxed, refreshing tignan, na siyang kaakit-akit sa paningin ng lalaki. Ang lalaki ay naghahanap ng partner, hindi ng isang painting. Gusto naming makita na maari ka naming isama
sa kahit anong sitwasyon, road trip o kahit anong simpleng lakad na hindi ka nagpapanik sa itsura mo. Ang pagiging low maintenance sa anyo ay nagpapahiwatig ng high value sa pakikisama at sa sarili mo mismo. Number 4, the intimacy gap and true acceptance. May malaking pagkakaiba ang attraction sa connection. Ang overstyling ay para sa general public, pero ang natural beauty ay para sa someone special. Maraming lalaki ang nagsasabi na ang pinakapaborito nilang version ng kanilang partner ay yung bagong gising o walang ayos, hindi pa nakakapag-ayos. Bakit? Dahil yun ang version ng totoong ikaw. Kapag palaging overstyled, parang may barrier sa pagitan ninyong dalawa. Ang pagpapakita ng iyong natural self ay isang act of trust. Ipinaparamdam mo sa lalaki na safe ka sa piling niya. At kapag nararamdaman ng lalaki na pinagkakatiwalaan mo siya sa iyong pinakamahinang anyo, doon siya mas lalong nahuhulog sa iyo. Number 5, sensory and physical reality. Ang attraction ay hindi lamang visual. Ito ay tactile o usaping nararamdaman. Ang lalaki ay mas naakit sa bagay na pwedeng mahawakan at maramdaman ng totoo. Sa totoong relasyon, gusto naming humalik sa pisngi na balat ang nararamdaman. Hindi yung chemical, amoy ewan. Ayaw na ayaw namin yun. Tapos magpupunas pa kami ng labi dahil iba ang dating, ang lasa, ang amoy. Gusto naming haplusin ang buhok mo na malambot. Ang overstyling ay naglilikha ng distance sa physical na aspeto dahil sa mga bagay na yan. Ang natural beauty ay nag-aanyaya ng physical na intimacy. Ipinapaalala nito na eto ako, mabango, malinis, may init, kaakit-akit, fresh na fresh. Ang mga maliliit na imperfections sa mukha, mga peklat, mga freckles, para sa tamang lalaki, yan ang mga mapa ng iyong kwento na gusto niyang malaman. At kaming mga lalaki, karamihan, hindi big deal ang mga yan sa amin. Mas gusto pa naming makita ang mga yan kaysa yung nakikita namin ay peke. 2,000 years later. So ayan po mga karelasyon, hindi masamang mag-ayos, hindi masamang sumunod sa mga uso, mga trend, kung iyon ang nagpapasaya sa iyo. Ngunit huwag ninyong hayaan na kainin ng uso ang inyong identity. Ang ganda na nakabase sa makeup ay nawawala kapag naghilamos ka na. Pero ang ganda na nakabase sa kumpiyansa at pagiging natural, yan ang kagandahang hinding-hindi nyo kailangang i-maintain dahil dala-dala mo yan habang buhay. Yan yung natural na ikaw.